Nalaman ko na ngayon na nagpahanda ng pera, ng budget na 50 million si Bong Pineda. Kasama yan sila ni Lito Lapid at mga grupo niya para ipapatay ako. Ito ang wow trending 50 million na budget di umano ni Bong Pineda at Lito Lapid para kay Toto Causing Calvo, dead or alive. Ito ang pinost ni Roberto Ocampo sa kanyang Facebook bilang isang concern na taga-suporta. Sa caption nito, nakasulat sa salitang Kapampangan pero may translation si attorney na ayon pa sa caption, pare, 15 million ang ulo ni Toto Causing Calvo, buhay man o patay, sila ang hari at reyna. Ang dami nilang pera pare, pati mga NPA tinawag na nila. Sabihin mo sa kanya, mag-ingat siya, mukhang isang Percy Lapid na naman yan. Sa dami na kasing isiniwalat ni Toto Causing na baho ng mga Pineda at Lito Lapid. Hindi malayo na itutumba ito dahil malapit na din ang eleksyon sa taong 2025. Ayon pa sa mga viewers ng live ni Toto Causing kanina, barya lang yan kay Senador Lito Lapid at Bong Pineda ang 50 million pesos. Pero meron ding mga hindi naniniwala na ayon pa nila, hindi kapag aaksayahan ng 50 million ni Bong Pineda at Lito Lapid. Baka 500,000 pwede pa. May mga ilan din na nag-offer na sila na lang ang bodyguard ni Toto Causing. Inaraw-araw na kasi ni Toto Causing ang pagsiwalat at palagi nitong sinasabi na si Bong Pineda ang gambling lord sa Pampanga. Wala daw sugal sa Pampanga na hindi dumadaan sa kamay ni Bong Pineda. Kampihan sila ni Senador Lito Lapid at Mayor Jing Capil. Kung yayariin nila si Toto Causing, walang ibang sisisihin kundi si Senador Lito Lapid at Bong Pineda. Una na nga na sinabi ni Toto Causing na kaso-kaso lang tayo, wag lang patayan. Ito ang komento ng mga netizen. Pag namatay si Toto, obvious ba who did it? Lito Lapid and Pineda, these two should go to jail and confiscate all their stolen assets. We pray for you. Hope President Marcos will provide your safety. Di malayong magpersilapid ka nga, Toto Causing, pero maiiwan mo sa amin ang tapang at kabayanihan mo sa mamamayang Pilipino. Isa kang huwaran sa katapatan at mapagkakatiwalaang engineer, Toto Causing. Salamat sa iyong buhay. Babaunin namin sa habang panahon ang tapang at kabayanihan mo. Mahal ka namin, attorney Toto Causing. We love you, we pray you. Dapat pagusigin ng gobyerno yan si Lito Lapid at mayor nakasabwat, etc. Dapat kumilos agad ang Kongreso at Senado kung hindi palitan natin ng mga bagong matinong politiko. Ganyan ang proseso para maging tahimik ang inaakusahang may pera at impluensya, ang magbayad para patahimikin ang nag-aakusa. Ganyan talaga ang ginagawa ng mga whistleblowers or people who are doing good for the country. Pinapagorgor if hindi matapalan ng pera. Just sad what has become of the Philippines with this present administration. Grabe ang korupsyon at illegal activities. Practice na. Budol is real. Any Supreme Court in the world, when it comes to the issue of press freedom, sa sinabi na desisyon ni George Malcolm sa kaso na United States versus Felipe Bustos Jr., na kung saan ang kaso ay nagsumbong si Felipe Bustos, nagsumbong sa Malacanang sa Gobernador General na ang judge nila sa Pampanga ay kurakot. So itong judge sa Pampanga na nagagalit, kinasuhan ngayon si Felipe Bustos. So ang rason niya, sinabi naman doon ni George Malcolm, karapatan ng kahit sino mamayan ang mag-criticize, ang magpupuna. So hindi mo pwede yan tanggalin. At sinabi doon ni George Malcolm, siya ang nag-una ng ideya, do not be onion skin. Huwag kang balat sibuyas. Iyan po, sinulat yan ni George Malcolm sa decision na yan na noong na pinromulgate noong March 18, 1918 sa GR number 19252. L19252. So ngayon, sinabi niya sa English, in the interest of the society and the maintenance of good government required
full public discussion of public affairs. Any official of the land has no right to complain if the criticism is about his performance of his job. Rising superior to any official of the land, to the President of the Philippines, to the President of the Senate, to the Speaker of the House of Representatives, to all congressmen, to all senators, is that public interest, the interest of the society. And it is the one that is served by the criticisms that are thrown away against the public officer so that the absences or abuses must be thrown away from the governance. Biro mo, mas mauna pa si George Malcolm, mas nauna pang Philippine Supreme Court kaysa United States Supreme Court sa paglalabas ng ideya na ang mga opisyal ay ng bayan ay walang karapatang kumaso kung sila ay nilibel ko, no? Okay? Galing na ni George Malcolm. Naunahan pa niya yung New York Times case versus Sullivan na pinalabas ng United States Supreme Court noong 1964. Sa atin, 1918. Sila, 1964. O, nung pinalabas naman sa New York Times versus Sullivan, sinabi ron that the public officer cannot sue. Hindi pwede siyang kumaso kung hindi niya mapatunayan na yung sinabi ng isang nagpupuna ay kasinungalingan at nung sinulat at pinablis ay alam niya na kasinungalingan. Eh kung hindi niya mapatunayan na kasinungalingan, talo ng public officer. At kung mapatunayan man niya na kasinungalingan, pero hindi niya mapapatunayan na alam nung nag-publish sa panahon ng iyon ay sinulat, hindi rin siya mananalo. Yan ang tinatawag na actual malice doctrine. Kaya dapat mong tandaan yan, Lito Lapid. Kung kumasok ka sa akin, ang lahat ng sinabi ko na nanggaling sa mga source ko, patunayan mo yan na hindi totoo. Pangalawa, patunayan mo na alam ko na hindi totoo and yet binlag pa kita. Kung bakit ko sinabi ito, ay para naman masasawata yung plano ninyo ni Bong Pineda. Ladies and gentlemen, I am now asking your prayers. Please pray for me. Hindi ito biro yung pinasok ko. Nalaman ko na ngayon na nagpahanda ng pera, ng budget na 50 million si Bong Pineda. Kasama yan sila ni Lito Lapid at mga grupo niya para ipapatay ako. O, para mapatunayan, hindi ko naman alam kung talagang totoo, pero pinost pa sa Facebook nung nagmamalasakit sa akin. So, anong sinabi niya? O ito, iakyat ko sa kwan para mapatunayan ko sa inyo na hindi ako nagmamarites. Ito yon. Kaya ako ngayon ay humihingi ng tulong, ang malaking tulong na nabibigay niyo sa akin kung ako ipagdadasal niyo lagi na hindi ako mahuhuli ni tinatawag na ni Bong Pineda kung sino mga killer niya. O ito O, hinahanap ko lang. O, yan. Basahin ninyo. Nilagay dyan, nakasulat sa salitang Kapampangan. Nakasulat sa salitang Makapampangan. Ang sinabi, basahin ko, hindi na ako marunong mag-pronounce, no? Ng salitang Kapampangan. Pero sabi niya, pre, 50 million bounty, Tuto Kusing Kalbo, dead or alive. Siyempre, Nino Paring Hari at Reyna, pera paila karakal da pare, patumba diyan, nakal ni Balu, karakal a pera, yan pare. Yan pre, pati NPA inayos, dalan naman. Sabihan mo, sabihin sa akin, kaya mingat siya, mag-ingat daw ako. Persilapid na naman yan. Ibig sabihin, gagawin akong persilapid. Any ata, Salese, in Pampanga, pre-legit yan, connect to the dot. Yan ang sinabi. Ngayon, tinanong ko ang mga client ko na mga Kapampangan kung anong ibig sabihin yan. At binigyan nila ako ng tinatawag na translation. Babasahin ko ang translation na binigay sa akin.
kung anong ibig sabihin yun sa Tagalog. Ito yung babasahin ko mula sa aking kaibigan. Hindi ko nabanggitin pangalan kasi baka mapag-initan siya. So ito yung sinasabi. Good PM, attorney, itong translation mula sa Kapampangan. Sabi niya, pare, 50 million ulo ni Toto Kausing, patay man o buhay. Sila ang hari at reyna. Ang dami nilang pera, pare, pati mga NPA. Tinawag na nila. Sabihin mo sa kanya, mag-ingat siya. Mukhang isang persilapid na naman yan. Kailan pa? Kaya magiging maayos ang Pampanga, pare. Totoo yan. Connect yan sa dot. Ibig sabihin, connect yan sa loob. So, yan po ang aking pinapasabi sa inyo. Wala naman kayong maibibigay sa akin na tulong. Pwede siguro, mabigyan nyo ko ng budget para madagdagan ang aking mga budget kung paano. Tapos, at bakit naman magagalit si Bong Pineda sa akin? Kung hindi siya konektado, di ba? Sabi ng asawa niya na si Lilia Baby Pineda, hindi niya alam nung ginisa niya si Mayor Jing Capil, hindi niya alam na bakit ikaw, Jim, mayroon palang pugo sa purak, hindi namin alam. Oh. Di ba? So, ngayon, kung hindi pala ninyo alam, hindi kayo connected. Eh, bakit kayo magagalit nung sinabi ko na alam nyo, nagkunwari lang kayo? Ang alam naman ng buong bayan na hindi makapagpalaro ng kahit anong kasino o pugo ang sino man sa Pampanga kung walang pagpapaalam at kung hindi pumayag si Bong Pineda. O ngayon, para maipakita nila sa buong kabalin nila na wala silang kinalaman dyan, nagsagawa pa ng kunwaring raid doon sa Purak, Pampanga, sa Barangay Senyora, na mayroong isang isla-isla, may swimming pool, at mayroong pang tunnel sa ilalim. Tapos, may firing range pa sa ilalim. Hello? Pinaread nyo? Kayo may-ari? Pinaread nyo? Ano? Ginagawa nyo king ko yung mga Kapampangan Mga Kapampangan, panahon na po na bimingat kayo, ha? Mga dakal, mga Kapampangan, dapat magbuto kayo. Ha? Huwag nyo nang iboto ang mga Pineda. Sekreto lang yan. Iboto nyo kung sino mga kandidato na malakas dyan na lalaban sa kanila. May balita ako na may tatakbo dyan. Sa tingin ko, maayos ang tatakbo dyan. Mr. Balayan ata, narinig ko. Parang, o di kaya si Bailon. Mr. Bailon ata, Mr. and Mrs. Bailon. So, yan po ang nakikita ko. So, ngayon, 50 million daw ang ulo ko, buhay man o patay. So, yan lang aking masasabi. Humihingi lang ako ng tulong sa inyo, tulong na dasal. At yan lamang po. Hanggang dito lang muna. Nasabi ko na si Harry Roque, nasabi ko na patungkol kay George Erwin Garcia. Ay gusto ko kantahan si George Erwin Garcia sa kanta na aking na-compose. Ha? Sirang-sira ka, George! Sirang-sira ka, George! Sirang-sira ka, George! Mag-resign ka na lang! George Erwin Garcia, resign! Ay, nako. Tapos ang isa pa, irapapla natin, si Alice Go. Hindi dumalo kanina. So, palalabas na ng warrant of arrest. Ano naman ang nangyari? Ang kanyang abogado ay nagsampa ng petition sa Supreme Court para bawalan ng Senado na ipapatawag siya para sa hearing. O, yan ang nakikita natin. Pagkatapos, sa hearing naman, doon sa House of Representatives, ay tumuga na naman ng bagong pasabog yung nagtatago na si Colonel Eduardo Asierto na nakatanggal ng balbas na, malinis na. Kung saan man siya ngayon, hindi natin alam. Sinabi niya na, in-identify niya na si Digong, si Bato, si Bongo, si Oscar Albayalde, si Wilkins Villanueva, si Aaron Aquino. Sino pa na mga ulo ng drugs, mga dragon
na mga drugs sa Pilipinas. So, iboboto niyo pa ba yan? Tapos, si Bato, baka manalo pa kasi ang sinaan na dinig ko, girlfriend niya yung isang komisyoner na si Amy Pirolino. Amy Pirolino, mag-resign ka na. Nakakahiya naman yan. So, yun lang masasabi ko muna sa ngayon. Mag-shoutout na lang ako. Arturo Isremoral. Doktoto, wala kang pinag-iba kay Percy Lapid. Inday Tambal Lustay. Dapat si Atty. Rowena Guanzo na lang ang chairman ng Commission on Election. Arturo Isremoral. Sabi si Inday Tambal Lustay, sino? Supermom? Sabi niya si Jerry Calonstet, basta Ilonggo matapang, may panindigan, mabuhay ka, Dok. So, Herminia Taniedo, oy, magandang magabi dyan sa Pampanga. Ma'am Herminia Taniedo, magkikita tayo dyan. Super Mamshi, mixed videos. Mass report natin yan para mawala FB account niya. Okay. So, Jose Abiguna, ingat lagi, Attorney Causing. Mr. PBBM, provide the security to Attorney Causing. He is being threatened by Bong Pineda, who is perceived to be hiring an assassin to kill Attorney Causing. So kung pwede naman, BBM, kahit na kinay-criticize kita, ay siguro naman bilang president sa Pilipinas, kahit Smartmatic pa nagpapanalo sa iyo, ay kung pwede, mabigyan mo ko ng mga security detail mo dyan. Sa kahit siguro mga 10 lang na PSG, pero wala akong papakain yan, ikaw magpapakain.